Brothers and sisters, kung mapapansin niyo po, yung confession natin last week, o yung confession of faith natin last week, was Athanasian Creed Part 1. Eh bakit Part 3 na ngayon? Kasi nung umaga, Part 2. So this is one way of letting us know na yung service natin both morning and evening ay tuloy-tuloy at magkaiba. One congregation, meeting morning and afternoon. Yun yung ating prayer. So may God empower and strengthen us para magampanan po natin. Mga kapatid, meron din tayong important announcement na kailangan natin matandaan. That is, sabi natin ng members meeting na Lord willing, every 2 or 3 months, at least once every 2 or 3 months, ang bawat member ng CARE ay may quality time with their pastor. Praise be to God, nagsimula na po yon nung Friday last week. So si Leonelyn and si Jason ay nandito sa church, and together with Pastor Sunny, nagkaroon na kami ng quality time with the pastors. Para siyang interview, pero hindi naman ini-interview, pero regular pastoral moment with the individual member. Kaya po, meron pa pong nakaschedule sa atin now. Si Ate Sha will be on Monday. Ate Sha, no, tomorrow. Tuloy ka ba tomorrow? Sa next week ka pala, tama. Next week ba? But this coming week, si Julius na 24, Friday. Tama? So we are encouraging everyone, a member na ng CARE, to do that. So tignan nyo kung ano yung pinaka-free time sa inyo. And then please tell us kung kailan kayo pwede, and ilalagay namin yan sa calendars namin. And sasabihin namin kung may pastor na available o wala. Meron po kayong 4 na pastor dito sa CARE. Busy, pero part po ng pagkapastor namin yung magkaroon ng time sa inyo. Ito po yung aming effort para lahat ng member ng CARE ay may mapagpastoran po talaga. Kaya po kayo nagpa-member, isa po sa reason ba't kayo nagpa-member ng CARE is para merong regular and healthy shepherding, that the pastors will really pastor over your souls at pakainin kayo kay Christ. So please do check your calendars, and ang exception lang po, wala po sanang mag-schedule ng Sunday kasi Lord's Day, lahat tayo nandito. So every other day would do. Now, kung hindi pwede yung schedule mo, for example, nagpa-schedule ka October 31, i-move natin yun ng October 24 kagaya ng kay Julius. If there are conflict of schedule, sabihin namin hindi talaga pwede, we will let you know in advance. So brothers and sisters, please take note of that and take advantage of that. Bakit? Kasi part ng growth ng bawat isa sa atin is that the Lord wants our souls to be shepherded by His faithful shepherds. Bago tayo magpatuloy sa ating sermon this afternoon, iimbitahan ko lang po ang bawat isa sa atin na alalahanin ang panahon kung kayo po ay nanakawan na. Sino po ba yung mga nanakawan dito? Balikan niyo po yung panahon ng kayo nanakawan. At ano pong pakiramdam? Nakakagulong lang. Dito sa CARE, nanakawan tayo ng isang Behringer guitar. Isang amp ba? Sinama ba yung amp? O hindi ata. Mixer na luma na pang video okay. Siguro yung magnanakaw gagawa din siya ng church. Pero hindi niya siguro nabasa yung Exodus chapter 20 verse 18. Yung text natin for this afternoon. Brothers and sisters, ano pakiramdam nung kayo yung nanakawan? Or kung hindi mo nanakawan, ano yung pakiramdam nung, sino dito yung mga na-scam na? Kung nahihiya kayo, di gano'n na lang. Sino yung mga na-scam na dito? Or you have put your money in bad investments? Or meron ka mga pinagastusan, but yung pinagastusan mo did not deliver? Failed investments. Anong feeling? Nakakainis, nakakalungkot, at frustrated, at bakit ba ganito ang nangyari? When we hear the news ngayon, nakikita natin that billions are being funneled into personal wealth. Hanggang ngayon, it's really frustrating na parang wala pa rin napapanagot hanggang ngayon. So parang palit na lang ng palit ng issue.
Parang feeling ko tuloy para akong bata na inaaliw sa mga bagong issues pero hindi naman talaga nabibigay yung hustisya na dapat nabigay simply because meron mga legitimate na na-expose talaga ng mga pagnanakaw sa public fund. Tapos maririnig mo pa that yung America nag-state ng issue na Philippines ay meron long-term of culture of corruption both in the public and the private sector. And totoo nga, meron mga corruptions even within the private sector. And so, brothers and sisters, yung stealing sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi man tayo ninanakawan personally, but we live in a society and we live in a world na kung saan hindi sa atin nabibigay yung dapat na mabigay sa atin. Mga kapatid, hindi tayo magrarally ngayong gabi, but that is the reality of the sin of stealing. Hindi ka ninakawan lang ng personal na gamit, but you have been violated as a person dahil merong kumuha ng dapat naman sa'yo. Naalala ko ng bata ako, mabilis kasi ako magtiwala, tsaka pag may mga laruan ako, nilalabas ko lahat eh. And hindi ko makalimutan hanggang ngayon, harap-harapan akong pinagkasinungalingan. Parang alam ko, akin yun. Sabi niya, hindi, akin yun, binili ko pa. Tapos kinuntsaba pa yung tatay niya, binili daw nila. Akin talaga yun. Kaso hinayaan ko na lang. Magkano lang ba yun? 100, yung yaman-yaman ko. Nakanas. Hindi rin, mahirap din kami nun. Gano'n na lang inisip ko. Grabe, makikipag-away pa ba ako dito? Ganyan naman ang kapalit ng buhay mo. Brothers and sisters, yun yung ginagawa ng sin. Hindi siya gamit lang na parang wala namang gumagamit, akin na lang. Stealing attacks the person as well. Attacks your welfare. And in fact, stealing leads to other offenses. Stealing can lead to murder. Makikita niyo yung mga nangyayaring balita ngayon na meron daw mga flood control pero ghost project pala. And saan napunta yung pera? Malamang, ninakaw na. Well, yun yung mga lumalabas sa initial investigations pero Lord willing, may mapatunayan at ipanagot. But yung pera na yun is supposed to be helping yung situation natin sa baha. At ano nangyari? Madaming namamatay dahil may mga nagbabaha pa rin. Mga kapatid, sa history at sa kaalaman ninyo, sa Philippine history, sa world history, ano yung pinakamatinding pagnanakaw na nangyari that led to the murder of many people? Yung kinuha ni Eva, yung fruit of the knowledge of good and evil, hindi dapat sa kanya, at binigay niya sa kanyang asawa, at hindi man lang pinigilan. And when they ate of it, death came to the world. Brothers and sisters, merong stealing sa ating paligid ngayon. Pero dahil merong stealing sa paligid natin yan, the reason why merong stealing sa paligid natin yan, because our forefathers, our first parents, stole what is not rightfully theirs. And kung ang unang magulang natin ay magnanakaw, kanina pa ba tayo magmamana? Brothers and sisters, this afternoon, let me tell you this painful truth. One, stealing is bad and it's everywhere. But brothers and sisters, in one way or another, we are guilty of violating this command. Thou shalt not steal. In more ways than we can ever think. Para po tayo sa salita ng Diyos, at ito pong sabi sa Exodus chapter 20. Ito pong sabi. Pinasa ko pa talaga, no? Kahit na kaya may recite. Ganun tayo dito mga kapatid. Read the Bible. Exodus chapter 20 verse 15. You shall not steal. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa time na binigay sa amin to study your word, to hear your word. I pray, Lord God, that as we hear your word, as you speak to us, may you put to death our old self, and may you raise us up in Christ. Lord, ito ang aming panalangin that you would lead us into a life that does not steal, that shuns stealing,
but rather shares and gives us how you have given your life for us. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Brothers and sisters, itong 10 commandments ay binigay ng Panginoon so that these are requirements of the Lord for worship. If you will worship the one true God who lives and reigns forever, dapat yung people of God should not be guilty of stealing. Bakit natin ito sinabi? Kasi sabi na nga natin that the sin of stealing attacks the person as well. Akala mo lang normal na paggamit lang yung nawawala sa'yo, but it violates your boundaries, and it violates you bilang tao na may rightful owner ng isang bagay. And so, stealing is not normal and hindi siya dapat sa people of God. Brothers and sisters, isa rin sa ginagawa ng law is to protect us from harm. This is God's way of protecting you and me, of all God's people, from harm. Isipin mo kung tayo ay nakatira sa isang society, na yung society natin ay sumusunod sa Lord, then walang nagnanakaw. Isipin mo, walang nagnanakaw. Pwede kang matulog sa gabi ng hindi nakalakway kasi walang nagnanakaw. Alam natin hindi pwedeng mangyari dito sa mundong ito because we still live in a fallen world. Meron pa ding magnanakaw, meron pa ding mga murderers, meron pa ding mga gumagawa ng mga sasamang bagay sa lugar na ito. But brothers and sisters, the law is God's way of protecting you. Ang beneficiary ng law is you. This is God's way of taking care of His people. And so, yung stealing is condemned because hindi siya dapat na ginagawa ng God's people because not only that it harms other people, pero stealing also tells others and tells God that you are not trusting God sa mga provision na binigay mo sa Kanya, kaya kakapit ka pa sa patalim para makuha mo yung mga hindi naman binigay na ni Lord sa'yo. Sabihin mo, discard ito eh. Kukunin mo yung mga bagay na hindi sa'yo. Gagawin mo yung mga bagay na hindi naman para sa'yo. Tapos kukunin mo. And then, you are not trusting the provision of God na who supplies our needs. Pag tinignan natin yung buong Old Testament, yung sin of stealing sa law ay may mga punishment na nakakabit. So tignan natin sa Exodus 22 verse 1 to 4. Anong sabi sa Exodus chapter 22 verse 1 to 4? If a man steals an ox, ang lakas ng tao na yun, sinili yung ox, paano niya sinili? Of course, hindi niya binuhat. Kaya kinaladkad niya, kinuha niya. If a man steals an ox or a sheep and kills it, so meron ng stealing and kills it, or sells it, so binenta niya, binignakawan niya, so binenta niya, he shall repay 5 oxen for an ox, and 4 sheep for a sheep. If a thief is found breaking in, and is stuck so that he dies, there shall be no blood guilt for him. But if the sun has risen on him, there shall be blood guilt for him. He shall surely pay. If he has nothing, then he shall be sold for his theft. So yung Old Testament laws, bakit yung night? So pag may nagnanakaw, tapos namatay siya sa pagnanakaw niya, siguro self-defense, pero gabi siya nagnanakaw and napatayan siya, then absuelto yung mga nakapatay sa kanya. Walang blood guilt. Yeah, kasi self-defense eh. Yun ang nangyayari. Nasa loob ka ng bahay, nasa loob ka ng property. Act of stealing. Nasa act of stealing ka. Pero sabi dito, if umaga na, tapos tsaka siya namatay, ibig sabihin, nakita mo siya, ginapos mo siya, and then tinorture mo siya, may blood guilt. So, biruin mo kahit guilty, hindi dapat parusahan ng hindi nararapat. Yun yung law ni God. Ang ganda, di ba? Pero ito sabi niya gano'n, pagka nagnanakaw siya, wala naman siya pinatay, nagnanakaw siya, dapat magbayad siya. Pero yung pagbabayad niya, dapat 5 times. Nakaw niya 1 ox, ibabayad niya 5 oxen. Kasi ito makikita mo, pag may ninakaw ka na bagay, dinidisable mo yung ninakawan mo. So yung act of justice is not just para magbayad ka sa kasalanan mo,
pero to make the person na ninakawan mo whole again. So ang idea, pag nagnanakaw ka, you are making the other person not whole. Kinukuha mo yung blessings ni Lord na binigay sa kanya, kinukuha mo, you are taking away from that person. Ang justice ni God is, you pay so that in your payment, the person would be made whole again. Parang walang nawala sa kanya, dumagdag pa. Ang ganda ng restoration na ginagawa ni Lord, ano? Nakakatakot kung ikaw magnanakaw kasi magbabayad ka ng 5, pero dapat lang sa'yo yun kasi magnanakaw ka eh. Pero yung restitution ni Lord, yung nawala sa'yo, ibabalik ng mas madami. Wow! Sobrang ganda ng justice and grace na meron ng Panginoon in regards to His system, in His commands. Pero tingnan mo kung anong sinabi ng Old Testament as well. Kung hindi siya makabayad, anong kailangan gawin doon sa magnanakaw? He shall be sold for his theft. Kasi noon, tandaan ninyo, meron mga panuntunan sa slaves noon. And so, legal ang slave sa kanila. And so, kapag hindi nagbayad, edi, ibenta mo sa slavery. At bakit ibebenta mo? Ayaw niya magtrabaho, gusto niya magnakaw, ibenta mo bilang slave, at ano gagawin niya bilang slave? Magtatrabaho siya buong araw, buong 7 taon, hanggang 7 years, saka siya pwedeng palayahin. Kasi diba, sa slavery, 7 years lang, pwede, sa Old Testament law. So makita niyo yung laws ni God and how the justice of God works. Ayaw niya yung stealing kasi it takes away from the person. And ang justice niya is dapat ma-restore yung person sa nawala sa kanya. And yung guilty should be punished for it. Of course, brothers and sisters, isipin nyo na lang kung in-apply natin to sa panahon ngayon. Wow! Kaso sino ang mag-a-apply nun? Siyempre, mahirap na. Brothers and sisters, ang prayer natin, hindi ma-restore itong Old Testament law na ito. Ang prayer lang natin for justice is managot yung dapat managot. And then yung mga magbabalak gumawa ng bagong mga pagnanakaw nila, matakot na at huwag na ituloy yun at mahuli. Yun yung prayer natin. So that prayer natin is that our nation would stop growing, stop continually stealing. Pwede ba yun sa isang unbeliever? Brothers and sisters, sabi natin, dahil si Adan at Eva ang ating mga magulang at sila'y nagnakaw, given na yun that in our fallen world, lahat tayo magiging guilty dito. Kasi kanina pa ba tayo magmamana? Kahit kanina ko dun sa dalawang yun eh. Kaya Adan at Eva, ganun at ganun pa rin ang mangyayari sa atin. And so, brothers and sisters, we steal when we take something away na hindi naman dapat para sa atin. Brothers and sisters, marahil nakikinig ka ngayong hapon na sinasabi mo, hindi naman ako nagnanakaw eh. Nagtatrabaho ako ng tapat. Wala akong kinukuha. Brothers and sisters, ang sagot ko dyan, praise God, buti na lang. You are not guilty of literally stealing. Pero alam nyo ba that we can also be guilty of stealing in a spiritual sense? Nanakawan natin si God. How do we rob God? One, yung glory, all the glory belongs to Him, not to you. And so, pag nanakawan mo ng glory si God at feeling mo ikaw yung bida, you're robbing God of His glory na dapat deserving sa Kanya. And second, obvious yung Old Testament passage with regards to the tithe. Brothers and sisters, sa church natin, ito po mag-i-clarify po natin ito. We believe na yung pag-practice ng tithe is thanksgiving to the Lord. We are thankful because everything na meron tayo galing sa Lord. And we set aside 1/10 of our income. At alam natin na hindi natin pwede gawin yun kasi yun nga yung tithe. That 10% represents the whole. While we are using everything na meron tayo for the glory of God, yung 10% na yun, we set aside to bring it to God's work. And we trust that the Lord is providing for His church through that 10% na binigay natin. Kung may kulang man, it will come from mga resources na meron kayo that are freely given. And so, yun yung ating paniniwala, that we still give our tithes. We still give to the Lord joyfully as thanksgiving sa lahat ng blessings na meron sa atin. Paano pag kulang at hindi natin nabibigay o wala tayong balak na ibigay yung 10% sa Lord? Are we still guilty of robbing God? And the answer is yes. Bakit? Kasi God designed that 10%
to sustain the ministry. And kung hindi mo binibigay sa kanya yon, you are depriving praises and thanksgiving na mabibigay ng 10% na dapat mong ibigay sa ministry ng Panginoon. And so, sino naapektuhan? We are praying, Lord, sana magkaroon tayo ng building, sana magkaroon tayo ng magandang lugar, sana magawa itong mga bagay na ito. And the Lord really supplies for the need of His church. Pero kung hindi natin ibibigay yon, kasi sabihin natin, teka lang, hindi ko talaga kaya. Or, teka lang, parang ito talaga. Hindi muna, ito muna, madami pang kailangan gawin. Just imagine yung 10% na ibibigay mo, sana enough para ma-cover yung mga ibang needs pa ng simbahan ng Panginoon. At sino ba nag-glorify when the needs of the church are met? Hindi naman tayo. Hindi naman yung mga pastor natin. Pero we thank the Lord na, Lord, thank you for supplying all our needs. Brothers and sisters, when we intentionally neglect to give the 10% that is supposed to be for God, we are robbing God. Not just of the 10% na hindi natin binigay, but of the glory that He deserves kapag ka mamimit yung mga need na minimit ni Lord in our church. So brothers and sisters, does that mean na lahat tayo robbers and lahat tayo deserving of the curse ng Panginoon? Ito na yung kaibahan sa New Testament. In the New Testament, as people of God, the wrath of God has been embraced by Christ for you and for me. And so kahit na marami tayong pagkukulang sa Panginoon, kahit na marami tayong sin at marami tayong pag-violate ng law niya, even today, we do not experience the wrath of God, for Christ took it all for you and for me. And so brothers and sisters, let me encourage you, yes, give to the Lord thankfully and joyfully. I-set aside mo yung 10% kung mo gagawin yun, kukunin yun sa Kanya yun. And then trust that the Lord will supply all our needs, and trust how the Lord will glorify Himself by meeting every need sa simbahan na meron tayo. Brothers and sisters, hindi lang yung tithe yung kinukuha natin sa Panginoon. Ano ba yung mga bawal nating gamitin na dapat para sa Panginoon? 6 days, you shall work, and on the 7th day, you shall rest. As a believer, hindi na tayo nag-practice ng Sabbath day on the Sabado. Nag-practice tayo ng Sabbath day when Christ, the Lord of the Sabbath, rose from the dead on the first day. And the churches are gathered every Lord's Day, every first day of the week. Yun yung ating Christian Sabbath, and we are worshiping the Lord of the Sabbath every Lord's Day to bring us renewal sa ating mga bodies and sa ating mga souls, to put to death our sin, and to make us, to raise us up from the dead, and to make us new. Every Lord's Day, we are called to set aside that one day for receiving the feast that the Lord has prepared for us. And so, kapag ayaw natin mag-Lord's Day, and then sabi natin, teka lang, itong one day na to, pwede ko po ito gamitin para sa ibang mga bagay. Brothers and sisters, you are robbing hours from the Lord para mag-minister sa kaluluwa mo. Why? At the end of the day, ang mag-benefit sa Lord's Day and sa rest na binibigay ni Lord, hindi niya kailangan yon. Ang may kailangan ng Lord's Day rest is ikaw, your soul. 6 days, you have been tempted and tortured and deceived by Satan. And itong Lord's Day is our day of being encouraged in the Word of God. Brothers and sisters, stealing helps to contribute yung life natin na maging out of order. Kasi hindi siya nasa part ng order ng Panginoon. Ano yung 2 things na nirarab natin sa Lord? The tithe and yung Lord's Day. So brothers and sisters, if we just give it as how the Lord designed it to be, and then i-trust natin that the Lord will provide sa mga bagay na hindi natin nagagawa, yung pagpapakita o yung pagkita ng pera dito sa mga oras na ito or sa mga bagay na ito. We are trusting that the Lord will provide for us, and the Lord has designed kung paano dapat tumakbo yung buhay natin. And that is trusting in God's provision. Mga kapatid, let us look at our catechism kasi
hindi lang yung pag-rub sa kapwa natin o hindi lang yung spiritual robbery na guilty ang bawat isa sa atin yung nagagawa natin in this command. But our commandment also takes the root or yung mga malapit sa kaugnay ng sin of stealing. At ano sabi ng ating Heidelberg Catechism? Paki-flash na po. What does God forbid in the 8th commandment? Sa barangay, pag nandun kayo sa barangay, sino yung nakadaan sa barangay? Di ba may kumbento dun sa barangay? Sabi ng poster doon, 7 utos, bawal magnakaw. Sabi nila. Sabi namin, sister, sa amin po 8 yan. Sa Lutheran and sa Roman Catholic and sa ibang Anglican, 7 commandment yan. Pero sa ating mga nasa Reformed heritage, 8th commandment siya. Okay, bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi yung first and second commandment. Kaya nga yung binabasa natin na ano yung first commandment, second commandment. Pati yung first commandment, second commandment, basahin niyo doon para ma-memorize kung ano yung 10 commandments. Sa Roman Catholic, Lutheran, and ibang Anglican, yung first commandment nila is thou shalt not worship the Lord your thou shalt not worship other gods before God. Pero sa atin, ang second commandment is yung bawal gumawa. Sa kanila, walang yung bawal gumawa. Kaya sa kanila, pwede pa rin yung mga images sa kanila. Sa atin, yun yung inalis natin. Bawal ang images sa atin. Ngayon, so paano naging 10 yun? Sa kanila, yung 9th and 10th commandment, thou shalt not covet, and thou shalt not covet. Thou shalt not covet, as thou shalt not covet your neighbors, yung ari-arian ng neighbors mo. Sa atin, yung covetousness, isang command lang yan. 10th commandment lang yan. So we only have ilang weeks? 2 weeks after this para sa 10 commandments. 8th commandment is, ngayon, thou shalt not steal. 9th commandment is, thou shalt not make false witnesses o bear false witnesses. May kasabihan tayo, ang kapatid na magnanakaw ay next week yun, sinungaling. And then 10 commandments, yung thou shalt not covet, hindi covet. Ngayon yung covet. Yung covet is yung pag-desire ng hindi dapat sa ng wala sa pero dinidesire. And dito natin makikita na yung 10 commandments ay magkakadikit. Hindi sila magkakahiwalay. So what does God forbid in the 8th commandment? At sabay-sabay natin sabihin ang sagot. Answer, God forbids not only outright theft and robbery, punishable by law, but in God's sight, theft also includes all scheming and swindling in order to get our neighbor's goods for ourselves. Next slide. Whether by force or means that appear legitimate, such as inaccurate measurements of weight, size or volume, fraudulent merchandising, counterfeit money, excessive interest, or any other means forbidden by God. In addition, God forbids all greed and pointless squandering of gifts. Isa-isahin natin. One, taas muna tayo doon. Ano daw yung sabi ng catechism natin? God's side, theft also includes all scheming and swindling. Pipito, my friend, meron na akong investment na gusto mong invest. Brothers and sisters, it's good for us to invest our money. It's good for us to be wise sa paghawak natin ng money. Salamat, wife. God, thank you, Lord. Nakita ko na siya nung umubo ko, nagpanik na siya. Asan yung tubig? Ito lang yung asawa ko. Yeah. Thou shalt not. So, God forbids not outright robbery, punishable by law, but in God's sight, also all scheming and swindling. So, hindi yung actual na pagnanakaw lang, pero yung nagpaplano ka, paano ba nila mabibigay lahat ng pera nila sa akin? And sad reality is, even in some who think or some who posture themselves as ministry, nagpapanggap sila na nagbibigay ng salita ng Diyos, but they are guilty of scheming and swindling. Magbigay ka lang, solve lahat ng problema mo. Brothers and sisters, kung ganun lang kadali ang buhay, isipin mo kung ganun kadali ang Christianity mo, magbigay ka lang, solve lahat ng problema mo, tatami ang pera mo, yung mga sakit sa ulo mo, mawawalan ka ng ulo. Tanggapin mo lang yan. Hindi ka nakikinig, amen ka ng amen eh. Niloloko ka na pala harap-harapan, ano? Kung ganun lang kadali ang Christianity, imagine mo, magbibigay ka lang, solve ka na. Eh di mayayaman na naman yung mag-benefit. Paano pag wala kang mabibigay? Kawawa ka na naman. Brothers and sisters, praise be to God, hindi ganun yung Lord natin.
Hindi niya sinasabi na magbigay ka lang solve na lahat. The Lord is the God who gives and supplies. Ang hinihingi niya sa atin to manage it faithfully for His glory. So yun yung ating kailangan bantayan. So, yung scheming and swindling, ano nyo mga kapatid, pag kayo nagbabas, huwag kayo magbibigay doon sa mga nag-share ng gospel tapos nagbibigay sila. Kami po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at ito po ang dapat yung malaman, makasalanan kayo. Ito po yung envelope. Ipasa na po sa lahat. Yung cult like Fourth Watch are doing that and it's funding their ministry. Yung mga Bible students sila, pinapupunta nila sa mga bus, may nag-preach sila ng gospel at pinko-collect na lang ng mga donations sila. And ang gagaling nila magsalita. Pero alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon ang Fourth Watch ay kulto pa rin. Why? Because they believe na meron silang apostol. And second, pinadefine ko sa kanila yung Trinity. Ang sabi nila, isa lang yun, parang yung tao may katawan, tsaka may spirito, tsaka may soul. Ganun din ang Panginoon. Hindi, ang tawag po doon, ginawa mong parts yung Father, Son, and Spirit. Kaya nga natin kino-confess yung Athanasian Creed para maintindihan natin na hindi parts. We have one God in three persons. So, Fourth Watch remains to be called. Then nanghihingi sila ng pera. Meron pa isang ministry. Ang pangalan niya? Apollo. Yeah, Apollo Kibuloy. Pumupunta pa sa US, naghihingi pa ng mga fund. And so, I can name more ministries na nanghihingi ng pera for the sake of their gospel, pero hindi naman na talaga pinoproclaim yung totoong gospel of Jesus Christ. And so, brothers and sisters, be careful in where you give your money. Kaya, ang encouragement natin, ito sa local church, ibigay ninyo, kasi part yan ng pagiging member ninyo, part yan ng duty ninyo. Pero hindi tayo nagbibigay na parang pag nagbigay ka, solve na lahat ng problema mo. No. It is, the Lord is blessing us so that we can be a channel of blessing. And then so that we can see paano pinoprovide ni Lord lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin at ng kanyang gawain. So brothers and sisters, scheming and swindling. So brothers and sisters, kung magtatayo kayo ng business, ito ang encouragement ko sa inyo, huwag kayong magkakaroon ng scheming and swindling. Be sure na you will really deliver what you promise sa mga products na binibenta ninyo and sa mga businesses na meron kayo. Pastor, pag ininom mo to, gising na gising ka talaga. And then, tinitinda mo kape, yes. Okay. Diba? So, yeah. Tignan niyo yung motive. Bakit ka mag-scheme and swindling? Anong bottom line? In order to get our neighbor's goods for ourselves. Kasi meron sila, pero gusto kong makuha yun. So, yeah. Next slide, please. Tignan nyo whether by force, sa mga goons, bawal ang goons sa church, okay na yung pera mo, or means that appear legitimate. Parang mukhang totoo naman. Paano yun? Ano yung appear na legitimate? Inaccurate measurements of weight. Alam niyo, brothers and sisters, sa Proverbs, ang daming verses sa Proverbs na sinasabi na injustice yung sinasabi mo ganito kabigat pero hindi naman accurate yung iyong pagbabalya. Ngayon sa palengke, pag pumunta ka, lahat kulang ng kalahating kilo. At parang accepted norm na siya. Kulang ng isang guhit. Hindi naman kalahati, masyadong malaki. Kulang ng isang guhit. Ina-adjust na siya. Pero brothers and sisters, pag Christians kayo, I encourage you, sundin yung salita ng Diyos, deal ng patas. Ang hirap lang. Kasi pag supplier mo, dinadaya ka, paano may papasa yung cost sa binibentahan mo. But trust in the provision of the Lord. Pag isang kilo, sabihin mo, ito binibenta ko to, kulang ng isang guhit. Kasi kulang ng isang guhit na kuha. At least honest. Pero mga kapatid, inaccurate measurement of weight ay hindi basta-basta. Yung inaccurate measurement of weight ay part ng injustice. Hindi yan yung, anong weight mo, Pastor? Ay, mabait, mabagaang ako ngayon. Hindi, no. We are talking about yung sa trade. We are talking about sa trade here. Weight, size, or volume. Fraudulent merchandising. Hindi naman talaga yun yung produkto mo, pero binabrand mo siya na parang ganon. And you are defrauding the people na bumibili sa'yo ng tiwala. And so, brothers and sisters, maging maingat tayo. No? Maging maingat din tayo mag-brand na fraudulent yung iba.
Di ba? For example, yung mga ibang mga supplements na pagkainin mo to, lalakas ka talaga. Eh, pwede ka talagang lumakas doon, pero pwede ka ding hindi lumakas. Pero it can work. So, pwede mong sabihin na, well, ito yung research dito, ito yung ingredients yan, baka makatulong sa'yo. Pero wag mo lang sabihin, pag ininom mo to, solve lahat ng problema mo. Huwag naman ganun. So, be responsible on how you sell, on how you do your thing. Kasi, mahalaga din yan sa Lord, lalo na kung owner ka or worker ka. Or any other means forbidden. Ay, teka lang, meron pang isa. Counterfeit money. Alam nyo yung counterfeit money, problema na natin ngayon lang. Diba? Mga nakatanggap ng clay money, hindi pala totoo. Meron na din noon yan. Pero ito yung pinag-usapan natin sa Heidelberg Catechism is around 1563. So, ang naging problema nila is yung coins na mini-mint tapos hindi tama. Alam mo kung ano isang naging problema nila noong ancient times? Hindi naman ancient times, sa mga 1500s. Yung coin, ang ginagawa ng iba, kasi yung coin silver talaga siya or kung anong bakal talaga siya, tapos tinitimbang siya, yun talaga yung weight. Kung ano yung weight niya, yun talaga yung value niya. So yung isang coin, accurately measured siya na yun talaga yung weight niya. Alam niyo kung paano nila dinataya? Sineshave nila yung coin. Binabawasan nila ng outer yung sa gilid. Tapos ang ginagawa nila, nung tinatanggal nila sa gilid yon, yung mga shavings na yun, iniipon nila para makapag-mint pa sila ulit ng mga coins. So, bawas na yung weight ng coin. Ibig sabihin, bawas na yung value ng coin. Ano nyo kung paano nila nalabanan yan? Sabi nila, si Isaac Newton invented daw. Tignan mo yung coin mo, merong mga linya sa gilid. Kasi pag sinave mo yun, bawas na yun. Diba? So, yeah. So, problema na nila yun noon. Pero tingnan mo yung mga solution. Kailangan solusyonan. So, God also hates counterfeit money. And ito malupit, excessive interest. And pag sinabing interest, ang Bible ba, ayaw niya ng interest? Magandang tignan niyo kung paano yung sa Leviticus. Of course, hindi na tayo required na i-follow lahat ng nandun. Pero tignan niyo yung mga principle na nandun. And ito yung nakakalungkot kasi yung excessive interest, yung nagbabayad na utang ka, tapos ang interest sobrang taas na pagbayad mo, puro interest na lang yung babayaran mo. Of course, hindi ibig sabihin nito na pag utang ka walang interest kasi may inflation tayo, so kailangan i-compute mo rin yun. Yung presyo ng 1,000 ko ngayon, next year, iba na yung 800 na lang yun next year dahil sa inflation or whatsoever. So, kailangan i-compute mo rin yun. So, legitimate na merong legitimate interests. Pero kung excessive interest na yun, nagpautang sa'yo, ibig na makabangon sila, napaun sila dahil sa papautang. Hindi rin makatulungan yun. May mga nagpapautang ba dito, mga kapatid? Usap tayo, ma'am, yan. Hindi kami utang. Pero, hindi kami utang. Pero mga kapatid, yun yung bantayan ninyo. Kasi, ang bottom line, pwedeng gawin yan pero just. Pero kapag ka-unjust siya dahil ang bottom line lang gusto mo lang kunin yung pera ng neighbor mo for yourself, you are sinning. You are actually desiring something na evil and hindi dapat. You are being controlled by your greed kasi gusto mo meron ka at hindi yung nakikita mo umaasenso yung brothers mo or yung sisters mo. Tignan natin dito sa huli. In addition, God forbids all greed. Ano yung all greed? Lahat ng pagiging greedy na kasakiman. Gusto mo makuha yung pera ng iba, gusto mo magkaroon ng pera through fraudulent means, gusto mo ng easy money, then mauto yung iba, then I will do it. Forbids all greed, pero meron siyang dinugtong sa huli, napakaganda nito, and pointless squandering of His gifts. So, the Lord owns everything, but the Lord in His goodness and His mercy, binigay sa atin lahat. Even yung salvation natin. Pero hindi lang siya tumigil sa salvation natin. The Lord continues to provide for everything that we need. Brothers and sisters, take a pause. Ano yung mga binigay sa iyo ni Lord that you are enjoying now? Mga pre-request mo nung 10 years ago, pero in-answer niya na now and you're enjoying it now. Pero somehow nakakalimutan mo na kasi parang napupuno ka ng bad trip sa ibang bagay. And nakakalimutan mo na yung mga blessings na binigay ni Lord sa iyo. Ngayon, brothers and sisters, the Lord is gracious in giving us even yung mga things for us to enjoy. Sinabi yon sa kanyang salita, the Lord is giving us the things for us to enjoy. So, hindi masamang mag-enjoy sa binibigay ni Lord sa atin.
Pero, how do we qualify yung pointless squandering of gifts? So one, dapat ba nating enjoy lahat ng gifts na meron si Lord? Yes! Ang role ng gift ay enjoy mo. O yun ang unang-una. Binigyan ka ng gift ni Lord, i-enjoy mo, pasalamatan mo siya, and then use it for His glory bilang pasasalamat sa Kanya. So enjoy it mo. Pero paano na natin malalaman kung pointless squandering na siya? Pointless squandering. How do you spend your money? Hindi ko sinasabi dito na dapat ang Kristyano dapat matipid palagi. Pero mga kapatid, kung ang Kristyano ay palagi gastador and you're spending beyond your means, and then spending to the point na parang imbis na na-enjoy mo yung gift ni God, lalong sumasakit yung ulo mo kasi kung saan mo ginagastos yung mga blessing ni Lord sa'yo. Brothers and sisters, you have to think and you have to know that God is not glorified dun sa pointless squandering ng gift mo. In gambling, ma-enjoy po ni Lord yung mag-glorify ba si God sa gambling? Definitely not. Pero bakit iniisip natin, sana manalo ko sa loto, sana manalo ko sa ganyan. Kanina nasa LRT ako, yung nakita ko yung LRT, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. May loto, iba-ibang loto draw. Sabi ko, grabe to, saan ba pwedeng tumaya? Hindi ko sinabi yun. But brothers and sisters, ganun in-advertise ng world that you have to have more, you have to gain more, and sumubo ka dito baka sakaling manalo ka. Pero, don't forget, play responsibly. Inato ka muna, in-entice ka muna, pero may warning sa'yo. Brothers and sisters, pointless squandering of gifts, yung mga expenses natin that does not bring us closer to God, that does not make us enjoy that He is the God who is willing to give us yung goodness natin. Ibig sabihin man ito, yung pagpunta sa concert, well, you can go there and enjoy the Lord. Salamat ikaw gumawa sa tao, ikaw gumawa sa boses, and then appreciate the Lord. But more than that, think, is this something that is contributing for my spiritual welfare or not? Ganun din sa bahay. Ano yung mga binibili mo? Is this something na tutulong sa akin to enjoy the glory of God? Is this something na kailangan ko so that makita ko that He is the Lord of all creation? Hindi ko sinasabi na maging minimalist tayo lahat. Hindi ko sinasabi na wag na kayo bumili, wag na kayo mag-subscribe sa mga cable network. Gusto mo ba cable ngayon? Binata. Sa mga, anong tawag sa kanila? Subscription ng mga networks. I'm not saying na wag nyo nang gawin yon, but I'm telling you, think about how do you spend your money. Brothers and sisters, kailangan natin mag-save, kailangan natin mag-invest for the future. Maganda yon. Ini-encourage tayo ng Bible doon. Hindi tayo nag-mistrust sa provision nila kung mag-save tayo. In fact, pinapakita natin na wise tayo in working sa ating salapi. Pero in doing so, wag naman isipin mo na parang puro ka ng save, puro ka ng save. Always remember that everything na binigay sa'yo ng Panginoon is for you to enjoy. But at the same time, all of the things that the Lord has given you, lalo na sa usapang wealth, is for you to be enabled to do what God wants you to do. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 4, tingnan niyo maigi. Ephesians chapter 4. Kanina binasa natin ito. Anong sabi sa Ephesians chapter 4? Ephesians chapter 4, 28 na lang tayo. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Brothers and sisters, sa church ng Ephesus, tingin niyo may magnanakaw sa kanila? Yes, may sexual immorality nga sa kanila. May kanya-kanyang, may mga iba-ibang sinner sa kanila. And ito yung encouragement ng Panginoon. If you are now a people of God, if you are now been saved by the grace of God, if you have now been purchased by His blood, let the thief no longer steal. Pero hindi lang yung pagtigil ng kasalanan yung encouragement dito ni Apostle Paul. Pero sa pagtigil ng kasalanan is that he is encouraging that person to be enabled to be a channel of blessing, to abound in good works.
So yun yung hope natin. Itigil yung kasalanan, abound in good works, kasi yun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Let Him labor, doing honest work with His own hands. So that, ano daw sabi ganon? So that He may have something to share with anyone in need. Brothers and sisters, yung blessings na binibigay sa ni Lord, yes, you enjoy it. Yes, God is using it to enable you to be closer to Him, to walk with Him, to do what He wants you to do. Pero part ng what He wants you to do is so that in earning, you are able to share to anyone who has something in need. Ang end goal ng ating mga pera, ang end goal ng ating mga salapi, ay hindi naman sa atin. Ang end goal ng ating mga salapi is so that we will be an instrument of blessing ng Panginoon, to be a channel of blessing sa iba. Amen ba tayo doon? And then sasabihin mo, Pastor, paano siya hindi na nagtatrabaho? Sabi nga, let the thief no longer steal but work on our labor. The Bible has a high view of work, of good work. Kaya, pag tayo ay Christian, pag tinignan mo yung theology of work, ang Kristiyano will work hard, pero not to the point ng beyond our limits. Kasi, pag beyond your limit, di ka na matutulog, di ka nakakain, hindi ka na tao nun. Dinamakan ni Lord as tao, as creature. May limits. So you work within your limits, pero you work it ng best. So meron tayong high view ng work, pero meron din tayong high view ng rest. Kasi alam natin na limited tayo. Yun yung ginagawa ng scripture sa atin. Ang world, tinatanggal sa atin yung limitations ng humanity para maging parang machine tayo na work lang ng work and then gano'n na lang yung life natin. No. We have a high view of work, pero within our limits, and then we have a high view of rest. Kasi alam natin na itong pagkakakitaan natin, hindi naman ako ang provider. The Lord is the provider and inakasangkapan niya na i-provide ako through these means na binigay niya. Yung sa brothers and sisters, pag inalis ni Lord ang trabaho mo, ano mararamdaman mo? Oh no, tanggal ang trabaho ko. Nakakalungkot talaga. Nakakangamba talaga. Naalala ko nung nag-resign ako, sabi sa akin, paano yan? Kaka-propose mo pa lang. Yes, kaka-propose ko pa lang. Ang sagot ko lang, di naman ako nagpastor para yumaman. Nakanak sa kayabang pa. Pero ang puso ko nun, grabe mo, paano na? Ano kaya mangyayari? Paano kaya? Grabe naman. But praise be to God, totoo nga yun, hindi ako nagpastor para yumaman. But the Lord is supplying all our needs. Why? Because He is the provider, first and foremost. And so, brothers and sisters, yung trabaho mo, source lang, hindi yan ang source, yan yung means kung paano binibigay ng source yung blessing sa'yo. Amen ba tayo doon? The Lord will provide, gagamitin niya yung means at ginagamit niya yung trabaho mo. Pero know this, you are working to work within your limits. Huwag mong kunin yung hindi para sa'yo. Ibigay mo yung 10% para sa Lord. Ibigay mo yung Lord's Day para sa'yo. Work within those limits and then trust that God will sustain and provide for you kasi He is able. Kaya niyang buksan, kaya niyang bigyan, kaya niyang gumawa ng bagong industry para sa'yo. Sinasabi ko. Of course, hindi naman parang dahil special ka. But if the Lord can split the Red Sea, if the Lord can create the heavens and the earth through His word, the Lord can provide means for you to be godly and honoring sa Kanya. Trust Him and His word. Ano pang sabi ng catechism natin? Brothers and sisters, tingnan natin. Sabi ng Lord's Day 42, question and answer 111. Next slide, please. What does God require of you in this commandment? So, anong sinasabi niya? And the answer is that, sabay-sabay, that I do whatever I can for my neighbor's good, that I treat others as I would like them to treat me, and that I work faithfully so that I may share with those in need. So, brothers and sisters, ang end goal ng hard work ninyo is not just para madami kayong pera. Ang end goal ng hard work ninyo is one way of God supplying not just your needs, but the needs of your brothers and sisters and the needs of those who are in need, na magiging blessed sila through you. God wants you to be a blessing sa iba.
Sabihin niya, Pastor, ang hirap naman yan. Grabe naman. Papakahirap ako para sa iba. Come to think of it, ganun din naman ang mangyayari. Try mo magtrabaho ka na magtrabaho. Sino makikinabang? Iba rin naman. Sabi mo, para sa mga anak ko to, nagtrabaho sa mga anak ko. Tapos hindi na-appreciate ang mga anak ko. Bad trip ka na naman. Brothers and sisters, that's the reality of life. Pero kung in-offer mo sa Lord and trust na ito yung end goal ng aking work so that I can be a blessing to others. Brothers and sisters, tignan natin kung ano magiging itsura ng simbahan natin, ano magiging itsura natin as God's community. That we are sharing and caring and lifting the burdens of one another. Pero brothers and sisters, mahirap na gawin kung manggagaling sa'yo. Sino ba nakagawa niyan? Sino ba yung nag-labor so that his neighbor would benefit from his hard work? Our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ who lived a perfect life of obedience, who glorified God. Our Lord Jesus who walked this earth and healed the sick and empowered the weak and saved us na unrighteous and delivered us from the domain of darkness. Our Lord Jesus who in the cross did not surrender but said, let your will be done. Our Lord Jesus who was hung on the cross and suffered there for you and for me so that his neighbor would be blessed. Sino yung neighbor niya? Me and you. We have benefited from the hard work of our Lord Jesus Christ who has ransomed us with His precious blood. Brothers and sisters, mahirap magbigay pag nandyan na. Alam mo kung anong pinakamadaling ibigay? Yung wala pa. Pag wala pa. Sige, Pastor, pag nagkaroon akong ganyan, bigay ko ganyan. Dali-dali nun eh. Pag nandyan na, mahirap. So ito mga kapatid, alam niyo kung anong cure doon? Mahirap magbigay ng nandyan na. Pero alam mo kung anong kailangan maintindihan? Mga kapatid, hindi ka nawalan kasi binigay ni Christ yung sarili niya for you. Christ gave himself first. Dahil binigay niya yung sarili niya sa iyo. And alam mo na ito yung ginagawa niya sa life mo. We can be free to give so that others would benefit from your hard work. Why? Hindi ka lugi. Kasi you have everything that Christ has worked for. He merited righteousness for you and for me. Hindi tayo lugi. We have a God who provides, we have a God who sustains, and we have a God who will take care of you and me. Let us give and enjoy giving and enjoy working hard for the glory of God and for the benefit of our neighbor. Let us pray. Lord, salamat na marami sa time na binigyan niyo sa amin. Thank you for being our good neighbor. Nasa langit kayo, but hindi nyo kami tinignan as someone na hindi nyo kami tinipid. You have given us the best. You have given us Christ. You have poured your life and your blood for us. And hindi lang yun. You have also poured out your spirit sa amin so that we will be united to you and be co-heirs with Christ. Lord, palayain nyo kami sa mindset namin na parang feeling namin palagi kaming lugi, palagi kaming kulang. Teach us to see ourselves as how you see us. We are filled and made complete in Christ. We are overflowing with love and provision galing sa'yo. Of course, Lord, teach us to see yung mga provisions na yun. It's not always money. Pero teach us to see yung mga provisions na binibigay niyo sa amin so that we will be an encouragement to others as well. Thank you for loving us. Thank you for saving us. Thank you for giving us your Son. May we be givers as how you are a giver to us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.